Good morning po. Kayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Acts, aklat po ng mga gawa, chapter 10, verse 38. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Paano tinatanaw ng Diyos ang karamdaman? So maganda makita po natin kung ano po yung pananaw ng Diyos concerning our sickness. Ngayon, makikita po natin dito sa mga talatang binasa natin na ang Diyos pala, nung naparito po siya, ay ang expression po ng kanyang ginagawa ay ang Panginoong Jesus. Malinaw po yan. Kasi sabi po niya sa verse niyan, God was with Christ o God was with Him. Ano pong ginawa ng Panginoong Jesus nung naririto po sa lupa? Sabi diyan, pinagaling niya yung mga taong pinahihirapan ng dyablo. Now, sa John chapter 5, verse 19, ito pong sinasabi ng Panginoon. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So ibig sabihin po pala, ang ginagawa po ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay kung ano ang nais ng Diyos para sa buhay ng tao. At dito po makita po natin na ang Diyos po ay nagpapagaling sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ito po yung mahalagang kaunawaan, po mga kapatid. Malaki po ang ikapagbabago ng inyong buhay pagka naintindihan po ninyo na ganito pala ang Diyos. Nais niya na tayo po ay gumaling sa ating mga karamdaman kasi po ang karamdaman ay pagpapahirap ng dyablo sa buhay ng tao. Kaya nga po sa James chapter 1 verse 17 malinaw po dyan na ang Diyos po natin, siya po yung giver of good gifts. Good and perfect gifts at hindi siya nagbabago. He does not change like shifting shadows. Kung sino siya noon, ganun pa rin siya hanggang sa ngayon. Maging ang ating Panginoon, He is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga po, minsan lamang po, kadalasan ako'y natatanong sabing ganun, Pastor, galit ba ang Diyos sa akin kaya ako nagkasakit? Pinaparusahan na ba ako ng Diyos kaya ako nagkasakit? Agad-agad po ito ang aking paliwanag. Unang-una po dyan, huwag po natin titignan na pagka tayo nagkakasakit ay tayo sinusubok ng Diyos. Mali po yun. Sa James chapter 1 verse 13, ang Diyos po hindi natutukso ng masama. Kaya huwag natin iniisip na kapag tayo dumadaan sa pagsubok ay tayo tinutukso ng Diyos. Mali pong kaisipan yun. Saan po nanggagaling ang pagsubok? Ang pagsubok po ay nanggagaling sa dyablo. Malinaw po sa Acts chapter 10 verse 38 at sa Mark chapter 4 verse 17. Sabi, trials and persecution comes because of the word. Tayo po minsan mga Christian nagkakasakit tayo dahil si Satanas po pinipersecute po yung ating mga katawan. Kasi alam po niya ng ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Kaya interesado siyang sirain ang katawan natin. Gusto niya na itong katawan na ito ay hindi natin magamit sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mahalaga po as believers, dapat unawa natin ito na hindi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karamdaman. Si Diablo yan. Pinipersecute tayo, kailangan tayo manindigan at kailangan alam natin yung pagtubos na ginawa ni Kristo Jesus sa atin. Kasama po dyan yung ating mga katawan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 hanggang 20, tinubos tayo ng Panginoong Jesus. Kaya mahalaga po yan na dapat ang katawan natin ay alam nating pag-aari ng Diyos at hindi ito pag-aari ng kaaway. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 18, the wicked one cannot harm us or touch us. Lagi niyo pong i-declare yun sa inyong buhay. Ako ay pag-aari ng Panginoon, ang aking katawan ay pag-aari ng Panginoon. Ikaw, Diablo, wala kang karapatan sa aking katawan. I belong to Jesus. I belong to God.
Pangalawa pong katotohanan, kadalasan sinasabi ng iba, Pastor, pinaparusahan ako ng Diyos kasi hindi na ako nagsiserve sa Kanya, nakalimot na ako sa Kanya. Huwag niyo pong isipin yun. Ang Diyos po natin mapagmahal at kung ikaw ay ikukorek ng Diyos, ikukorek ka niya sa Kanyang mga salita. No po? Kadalasan po akala nating parusa ng Diyos ay yung tinatawag na consequences ng ating mga nagawang kasalanan. Yung pong sinasabi ng Galatians chapter 6 verse 8, kung ano yung ginawa natin sa ating katawan, meron tayong aanihin dyan. Kaya kung yung ating katawan ay inabuso natin, pinahirapan natin, nagbisyo tayo, gumawa tayo ng mga kamalian, at yung ating mga katawan ay nagsuffer, nagkakaroon po talaga ng epekto po sa ating buhay yan. At mahalaga po na dapat ingatan natin yung ating katawan. So hindi tayo pinaparusahan ng Diyos doon. Tayo mismo ang naglagay noon sa ating mga katawan. Kaya dapat mag-repent po tayo. Yun naman ang susi dyan. Pagsisihan natin kung ano yung ating mga ginawa sa ating mga katawan na naging sanhi ng maraming karamdaman. Pagkatapos so ay mag-healthy living na po tayo. Kasi ganun po ang repentance eh. Kailangan talikuran mo yung iyong mga maling gawain at magbagong buhay ka. No? Mahalaga po yun, alagaan natin yung katawan na ito na binigay sa atin ng Panginoon. No? Pangatlo po, ito naririnig ko po madalas, kasi akala natin yung karamdaman, blessings or blessing in disguise. Sabi ng iba, mo na Pastor, pag nagkakasakit ako, siguro naman, blessing yan in disguise. Mali po. Ang karamdaman po, kasama po yan sa curse of the law na binabanggit sa Deuteronomy verse 28. Ang curse of the law po ay meron po diyang binabanggit na ang sumpa po ay kapag ang tao po ay nagkakaroon ng maraming karamdaman sa kanyang katawan, yung pong siya ay may poverty o paghihirap o kahirapan sa kanyang buhay, at yung hindi pagsama ng Diyos sa kanya kapag siya ay under curse, yun ang sinasabi ng Diyos sa mga Israelites, spiritual separation. So tatlo po yan, sickness, poverty, spiritual separation. Yan po ang curse of the law. Pero alam nyo po, ang sabi sa Galatians chapter 3 verse 13, tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa ng kautusan. Pag ang isang tao po ay napabilang na kay Kristo, na aalis na siya sa sumpa at hindi na siya under ito sa sinatawag na law of sin and death. No? Pinalaya na siya ni Kristo, sabi sa Galatians chapter 3 verse 13. Siya po'y nakabilang na sa Panginoong Jesus, at ang sabi nga, ang nag-ooperate sa kanyang buhay yung tinatawag na law of the Spirit and life in Christ Jesus na sinasabi sa Romans chapter 8 verse 2. Kaya mahalaga po makita natin ito mga kapatid, kasi ito po ang susi para wag tayong maging masasakitin sa buhay na ito. Makita natin na ang Diyos pala tinatanaw niya na ang karamdaman ay pagpapahirap sa atin ng dyablo, kaya dapat tayo'y lumaya dito. And as we know the Word of God, maintindihan natin kung paano natin labanan ang karamdaman, tayo mamuhay na malusog. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!